yung message po natin sa pulpit ng nakaraan linggo. Kaya po kayo naririto dahil nakatanggap po kayo ng lubos-lubos na habag ng Diyos. Amen? Amen. So today po, ang message po natin, ang title, Beautiful, Powerful, We Are the Remnant. Can we all read together? 1, 2, 3, go. Beautiful, powerful, we are the remnant. Yes, we are the remnant. So, another po, no? Another message po ito, lecture 2 from RRRC. So, some of you, yung mga leaders natin, ito narinig na ito. But, it's good na ma-remind ulit tayo dito sa mensahe na ito. Kasi, ilang beses ko siyang pinakinggan, napakagandang mensahe niya to remind us yung identity natin, yung pagiging anak ng Diyos natin. Kaya, kung meron kayong mga problema ngayong araw na ito, kung kayo ay napapagal or may mga pangamba, huwag niyong kakalimutan na kayo po ay mga anak ng Diyos. Amen? Naririto tayo muli para makatanggap ng kalakasan. And sana po, sa oras na ito, magkaroon po ng buhay ang salita sa inyong mga buhay dahil ang salita po ay buhay at mabisay. Amen? So let's all read again po, Isaiah 43:4. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka. Sapagkat mahalaga ka sa akin. Mahal kita, kaya pararangalan kita. Amen? Amen. Napakabuti ng Diyos po, no? Napakabuti ng Diyos. So yung message po natin last week, no, ang title po, Wonderful Jesus is Christ. Ayan. Balik. Yan. Oh. So, let's all confess po. I am wonderful, beautiful, powerful, joyful witness of Christ. Ayan po. Amen. It's a reminder for us, no, na there is only one gospel, and that is Jesus Christ. Si Yesu Cristo rin po ay kompleto at walang hanggang gospel. So kung tayo ay kumakapit kay Yesu Cristo, wala na po tayong dapat ipangamba pa. Dahil sinabi po sa Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. There is only one solution lang daw po na binigay sa atin ng Diyos. Isang pangalan lamang. Si Yesu Cristo. Siya ay kompleto, buo, sapat, lahat, walang hanggan. Siya lamang po ang ating solusyon. Kaya ganun po ka-wonderful, two-derful, three-derful ang Panginoong Yesu Cristo. Amen? Amen. And second po, number 2, beautiful, powerful, we are the remnant. So that is the title of our message po, no? Bakit po tayo laging sinasabihan na ikaw ay isang remnant? Bakit lagi sinasabi sa inyo ng Diyos na ikaw ay pinili ko? Bakit po? Dahil alam niya, kilala niya yung kanyang mga nilikha. Amen? At dahil siya ang lumikha sa iyo, tinatawag kanyang maganda. Tinatawag kanyang powerful. Because ikaw ay nilikha o nilalang mula sa Panginoon. So, lagi niyo pong tatandaan that we are all creation of God is beautiful. And sino po ba tayo? Tayo ay mga creation ng Panginoon. We are all God's creation. That's why we are beautiful and powerful. Amen? Amen. And number 3, ito po yung message natin next week. Joyful, the Holy Spirit. Minsan nakakaranas tayo ng kaligayahan, minsan naman may problema tayo, tama ba? Minsan nag-aalala tayo, nangangamba tayo, may kabugatan tayo. Pero yung mga yan na pangyayari sa buhay natin, ibinibigay yan ng Diyos sa atin para paraan niya na tayo ay tumawag sa Kanya. Na tumawag sa Kanya sa pamamagitan po ng panalangin. With those kinds of problems po, yung mga pangyayari o sitwasyon sa buhay natin, we can experience real joy na nagmumula sa Diyos. Di ba po, kapag tayo ay nanalangin sa Diyos and sinagot tayo ng Diyos sa ating panalangin, nagkakaroon tayo ng legit na joy. Amen? Hindi siya yung panandali ang kaligayahan lamang. But ito ay pangmatagalang kaligayahan o walang hanggang kaligayahan. So sa likod ng panalangin po, nariyan po ang banal na Espiritu para tulungan tayo. So, yung Holy Spirit po yung nagbibigay sa atin ng
kasagutan na nagmumula sa Diyos para po maka-experience tayo ng real joy. So, hindi po mangyayari ang mga bagay na yan kung hindi dahil sa Holy Spirit. So, if you are inside the gospel, you can experience joy. So, always choose to be inside the gospel. Amen? And sino po yung gospel ulit? Ulitin po natin. Jesus is the Christ. If you know Jesus is the Christ, kung kilala mo si Kristo, you are wonderful. Kasi alam mo, kilala mo, at sigurado po na ikaw ay may tunay na solusyon because this is your true identity. So, yes, please be seated. Ayan, lupo tayo. Okay, kung kilala mo si Heso Kristo, nalalaman mo din na meron kang katauhan na nagmumula sa Kanya. Hindi lamang basta katauhan na ikaw si Sainara, ikaw si Kate, di ba? Hindi lang basta ikaw si Catherine. But, binigyan tayo ng Diyos ng isang identity na hindi kailanman mawawala po sa atin. Pero, isa-isahin po natin itong identity na to o pagkakilanlan na binigay sa atin dito sa mensahe nito. Number 1, let's read nga po yung ating unang identity, fundamental identity. Sinabi sa Isaiah 43:4, for God, hindi ko nilagay. Andyan po rin sa, ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka sapagkat mahalaga ka sa akin. Mahal kita, kaya't pararangalan kita. Anong sinabi ng Diyos dyan? Binigyan ka niya ng identity because mahal ka na. Anong klaseng pagmamahal po ba yung binigay niya sa atin? Sabi niya, since you are precious and honored in my sight. Ano sabi niya? And because I love you, I will give people in exchange for you. Nations in exchange for their life. Ibig sabihin, ganito po kalaki o yung value ng identity natin. Katumbas po ng buong mundo, yung identity na meron tayo. Our identity is not a coincidence. It is given to us by God. Binigay ito sa atin ng Panginoong Diyos, hindi dahil maganda ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil mayaman ka o kilala ka, but because mahal ka ng Diyos. Minamahal ka ng Diyos, and this identity is not from other people. Hindi rin ito galing sa magulang mo dahil siya ang magulang mo o siya ay nagluwal sa'yo. But because ang Diyos ay nagbigay ng pag-ibig sa atin. So, hindi rin po ito kung paano natin tignan yung mga sarili natin. Kasi minsan, kung paano natin tignan yung sarili natin, yun yung nagiging identity natin, di ba? Na, ganito lang ako. Mahina kasi ako eh. Hindi ako ganun masyado katalino eh. Hindi ako mayaman eh. Minsan, nagiging ganun na yung identity natin. Kaya, anong nangyayari sa atin? We're stuck up in one place. Hindi na tayo makamove forward. Hindi na tayo makamove. Hindi na tayo makagawa ng iba pang bagay. But, remember po, ang pagiging anak ng Diyos po natin, ang nagbigay po nito ay ang Panginoon because you are precious in the eyes of the Lord. Amen? Ano yung sabi sa number 1? Sabi doon, I am absolutely precious. Tinatawag ka ng Diyos na precious, mahalaga. Hindi natin ito minsan nakikita sa sarili natin dahil wala tayong pera, wala tayong kahit ano, pero lagi niyo kong tatandaan, sa mata ng Diyos, ikaw ay mahalaga. Amen? Number 2, I am absolutely, ano po yan? Honorable. Yung value natin sa Panginoon ay higit pa sa value kung paano natin tignan yung sarili natin. It's greater than we think to ourselves. Yung value natin katumbas ng buhay. Sino po yung buhay na binigay niya para lang po tayo ay maligtas? Buhay ni Heso Kristo. Because you are absolutely loved. Mahal na mahal ka ng Diyos, kaya binigay niya sa iyo yung buktong na anak niya para ikaw ay maligtas. Yan ay sinabi niya sa John 3:16. Let's read all together. For God so loved the world that He gave His only Son, eternal life. Mahal na mahal ka ng Diyos, sobra-sobra. Yung pag
pag-ibig niya sa atin, it's unconditionally. Hindi siya kagaya ng pag-ibig ng asawa natin, ng anak natin, ng magulang natin. Kasi minsan nag-fail yan eh. Di ba? Minsan yung dalawang mag-iro, nakagawa na ng pagkakamali yung isa, bukas hate na siya. Hindi na siya mahal. Pero ang Diyos, unconditional siya magmahal. Minsan hindi natin siya minamahal. Actually, hindi everyday. Hindi natin siya minamahal everyday. Pero ang Diyos, never niya po tayong tinalikuran. Ganon tayo kamahal ng Diyos. He died for us for our sin. Pero since madalas nakakalimutan natin itong katotohanan nito, kaya madalas nakakaranas tayo ng kalungkutan, nadi-discourage tayo, nawawalan tayo minsan ng pag-asa, ng hope. Diba? Minsan, nag-feel lonely, akala natin hindi na tayo kamahal-mahal. Pero tandaan niyo po, yung value ninyo sa Panginoon, hindi po magbabago. Hindi magbabago na sa mga mata ng Diyos, precious kayo. Kayo ay mahalaga. Amen? Amen. It is Satan. Si Satan po ang nagtuturo sa atin na hindi natin deserve yung ganong klaseng pagmamahal sa Diyos. Diba? Ano bang sinabi ni Satan kay Adan at Eva? Diba? Huwag niyong kainin yan. Diba? Kayo ay magiging parang Diyos. Kung parang tinuturuan niya ang tao na mawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. Tinuturuan niya na ang tao ay makalimutan na ang may nagmamahal para sa iyo. Yun ay ang Panginoon. Amen? Amen. Through you, for sure, kapag nalaman nyo kung ano yung value ninyo sa Panginoon, magagawa ng maligtas ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Amen? Because you are God's creation who receive this kind of love. Anong klaseng love? The love that can overcome anything. Amen? Because this love came from the Lord. And this love is, sino po? Jesus? Hindi niyo na alam. Jesus Christ. Amen. Yung love na nagmumula sa Panginoon, ipinakita niya po kay Jesucristo. At si Jesucristo na ito, na kanino po? Na kanino po? Nasa atin. Kaya huwag niyong kakalimutan na importante kayo. Huwag niyong kakalimutan na mahal kayo ng Diyos. Kaya you are beautiful, powerful, and you are a remnant. Amen? Amen. Second po, positional identity. Isaiah 44 verse 1 to 2. Let's read. Nandiyan ba? But now, listen, Jacob, my servant, Israel, whom I have chosen. This is what the Lord says. He who made you, who formed you in the womb, and who will help you, do not be afraid, Jacob. My servant, Jeshurun, whom I have chosen. So, ano po bang ibig sabihin nito? Alam niyo po, yung second main message natin, ang title po nun ay positional identity. Napakaraming position po sa mundong ito. And even tayo po, we love being in the position, no? Minsan gusto natin, parang sa classroom, minsan gusto natin maging president. Pero kadalasan, minsan naiisip natin, kaya ko ba ito? Diba? Kaya ko bang gawin to? Minsan sa trabaho natin, gusto natin na tumaas yung rango natin. Magkaroon tayo ng magandang posisyon para syempre tumaas ang sahod natin. This is the kind of position na gusto ng mga tao sa mundo nito. Diba? Pero anong klaseng positional identity yung binigay ng Diyos sa atin? So, one example of that is Jacob. Si Jacob, kung kilala niyo si Jacob, ang kanyang tatay ay si Isaac. Tama ba? Ang kanyang lolo ay si Abraham. So, ang anak ni Jacob ay si Joseph. Diba? So, kung maalala niyo yung line na yon, yung generation line na yon, then malalaman ninyo kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang pamilya. Pero, let's talk about Jacob first. So, napakaraming ang posisyon sa mundo nito, pero ang pinaka-importanting posisyon na ibinigay ng Diyos kay Jacob ay yung sa loob ng gospel. So, ganun din po tayo. Yung pinaka-importanting posisyon na pwedeng maibigay sa atin ng Diyos na higit pa sa lahat ng posisyon ay yung position natin inside of the gospel because that is the most valuable and important position.
Jacob is just one person, pero binigyan siya ng Diyos ng mga posisyon. Jacob means deceiver. Alam niyo po ba yun? Ano po yung deceiver? In Tagalog? Mandaraya. Si Jacob, mandarambo. Kasi si Jacob po kasi meron siyang kambal. So, nung pinapanganak pa lang si Jacob, hinihila niya yung sako ng kapatid niyang si Esau. Kasi kumbaga parang ayaw niya maging panganay si Esau. Ang gusto niya siya yung maging panganay. Kaya nga po naging deceiver siya kasi he even stole the birthright o ninakaw niya yung pagiging panganay kay Esau. Kaya naman nagalit ang Panginoon. Nagalit ang Panginoon sa kanya kasi ganun nga siya, ganun yung naging ugali niya, ganun yung naging characteristic niya. He is a deceiver. Diba? So, ninakaw niya yung pagiging panganay, including the blessing ng pagiging panganay. Kaya naman, nagalit ang Panginoon. Pero despite of everything, kahit na ganun si Jacob, pinili pa rin siya ng Diyos. So, kung titingnan po natin yung mga sarili natin, ano pa kaya yung mga bagay na ginawa natin na against kay God? Pero kung makikita niyo, bakit pa rin ako pinili ng Diyos? Amen? Marami tayong ginawa, marami na tayong nagawang kasalanan sa Panginoon. Pero bakit ka tinatawag ng Panginoon na you are precious in my eyes? Bakit ka pa rin tinatawag ng Diyos na ikaw ay aking pinili? Bakit po? Kasi ganun nga tayo kamahal. So in number 1, sinabi niya dyan, my servant Jacob. So, tinawag ng Diyos, bukod sa pagiging Jacob, tinawag ng Diyos si Jacob na servant. Bakit servant? Bakit siya tinawag na servant? Ibig sabihin ng pagiging servant, merong master. Tama ba? Gusto ng Diyos na pagsilbihan ni Jacob ang Panginoon. Kaya naman tinawag niyang my servant. When you have a master, ang lagi mong dapat isipin ay yung well-being ng master mo. Tama ba? Kapag tayo nanunungkulan bilang mga servant, kailangan mong isipin yung welfare ng amo mo. Tama ba? Yung master mo. So, katulad ni Jacob, tinawag siya ng Panginoon ng my servant Jacob. Kasi gusto ng Diyos na maging master siya ni Jacob. Because being a master, meaning He is your creator. Amen? Amen. So, gusto ng Diyos na magampanan niya yung pagiging master niya sa ating mga tao. Because He wants us to live our life living dun sa mga bagay na nilikha ng Panginoon para ma-enjoy natin yung buhay natin. Kaya lang madalas, lumalayo tayo dun sa master natin. Sino po ba yung master natin? Minsan si Satan, minsan sarili natin, tama ba? Pero lagi niyo pong tandaan, ang dapat maging master ng buhay natin. Sino po? Ang Panginoon, si Yesu Cristo, wala na pong iba. This master is the creator of everything. Kaya tinawag ng Diyos si Jacob na my servant, Jacob. So kung nag-worry ka sa future mo, tawagin mo lang yung Panginoon mong creator. Diba? Tawagin mo kasi siya lamang ang bubuo sa'yo kapag may nasira sa'yo. Because He is your creator. Wala na pong iba. Second, my chosen Israel. Later on, tinawag siya Israel ng Panginoon. Bakit? Israel means the one who struggles and wrestles with God. Kumbaga, ito yung spiritual turning point ni Jacob. Spiritual turning point wherein binigay ng Diyos sa kanya yung pangalang Israel kasi nakita niya na he surrendered to God. Amen? Nag-surrender siya sa Panginoon. Hindi na siya nagpadaya sa mga trickery o pandaraya ng tao. Instead, nagtiwala siya sa Panginoon and he overcome this problem. Na-overcome niya yung pandaraya ng tao or even Satan at even yung sarili niya. He purifies himself. He cast all his idols. Inalis niya yung lahat ng mga Diyos-Diyosan niya at nag-surrender siya sa Panginoon. Kaya siya tinawag ng Panginoon na the one who struggles with God. Kaya siya tinawag na my chosen Israel. So, katulad po natin, we don't have anything. Kahit wala tayo ng kahit anong bagay, kahit wala tayong magandang posisyon, kahit na hindi maganda yung background natin,
become yung turning point mo para makita kung paano magbigay ng pagpapala ang Diyos sa buhay mo. And also kung paano kikilos ang Panginoon sa buhay mo. Hindi lang po basta-basta yung pangalang My Chosen Israel. Kumbaga parang medyo may kabigatan yan. Kumbaga lahat na ng pagpapala nandyan para tawagin kang My Chosen Israel na ngayon. Ibig sabihin, binigay na ng Diyos ang lahat ng kanyang pag-ibig sa'yo for you to be called My Chosen. Amen? Amen. So if you surrender everything to the Lord, surely God will show you His way. Amen? Number 3, My Chosen Jeshurun. Ang daming tawag naman kay Jacob. So, una, Jacob, my servant, and then my Israel, my chosen Israel. Third, my chosen Jeshurun. Bakit siya tinawag ng my chosen Jeshurun? This means God's unwavering love despite of yung mga pagkakamali ni Jacob. Ibig sabihin ito, despite sa mga pagkakamali nating mga tao, merong pag-ibig sa atin ang Diyos na hindi kailanman magbabago. Amen? Amen. Kailangan yung malaman po na yung pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa kung paano natin isipin kung paano magmahal ng Diyos. Kasi it surpasses everything kapag minahal ka ng Panginoon. Amen? Amen. Kailangan mong malaman kung paano at gaano makamahal ng Diyos for you to enjoy everything from the Lord. So, Jeshurun is actually an endearment from God. Kumbaga parang tayo, di ba? Parang si Nicolas Deng tsaka si Pastor Mark. Ano po tawagan niyo? Ga. pwede niyo po ba tawagin ka si Pastor Mark? Hindi, kasi endearment nila yun. So, ganoon din ang Panginoon. Nagkaroon siya ng, kumbaga parang tawag sa inyo. Hindi lang basta my chosen. Di ba? Kumbaga, hindi lang basta aking anak. Binibigyan ka niya ng certain endearment, special name, para tawagin ka niya. Ibig sabihin nun, ganun ka niya kamahal. Sa napakaraming espesyal, ikaw yung pinaka-espesyal. Amen? Amen. So, Jeshurun is actually an endearment means upright one or beloved one. Oh, my beloved Sayonara. My beloved Pem. So, ibig sabihin nito, mahal na mahal kayo ng Panginoon na nasa inyo yung attention niya. Amen? So, sabihin niyo nga po, I am a person who receives so much love from God. Amen. This is your assurance po. If you always remind yourself na ako ay nakatanggap ng ganito klaseng pag-ibig mula sa Diyos, then makakaroon tayo ng katiyakan, di ba? Di ba pag sinabi sa iyo ng mahal mo na I love you, mahal na mahal kita, tapos very devoted siya sa'yo, di ba nagkakaroon tayo ng assurance? Sino dito may mga kaibigan? Pag may sumagot na bata dyan, papaluin ko. Ayan, di ba? Di ba kapag pag may nagsasabi sa atin, ganun, even yung parents natin na mahal kita, nagkakaroon tayo ng assurance and comfort. Same thing, ganun din ang Panginoon. He loves us. Hindi lang natin narinig, pero in everything we do, nandyan merong touch of love ang Panginoon. Merong ginagawa ang Panginoon para ipakita niya sa'yo ng mahal ka niya. Bakit? Kasi you belong to the Lord. Amen? In number 4, I belong to the Lord. In Isaiah 44:5, some will say, I belong to the Lord. Others will call themselves by the name of Jacob. Still others will write on their hand the Lord's and will take the name Israel. So ano ibig sabihin nito? Simple lang. You belong to the Lord. Hindi na natin kailangan pahabain pa. Nabibilang tayo sa mga nilalang ng Diyos na mahal niya. Amen? God chosen us, that's why nandito po tayo sa lugar na to. Kasi yung mga anak ng Diyos, nakakatanggap ng pag-ibig po yan sa oras na sila ay nakakatanggap ng salita ng Diyos. Kasi God shows His love through the Word of God. Amen? Ganun din po kasi dati nung pinadala ni si Yesu Cristo, di ba? Ang salita ay nagkatawag tao. In John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only one and begotten Son, di ba? So, through His Word, ipinapakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig. Kaya always choose to be in the gospel. Amen? Amen. So, number 3, maiksi na lang po ito, remnant identity. I
Isaiah 6:13, let's all read po. And though a tent remains in the land, it will again be laid waste. But as a terebinth oak, so the holy seed will be stamped in the land. Ano po ba yung stamp? Tuod. Alam niyo po ba yung punong pinutol? Pero nandun pa rin po, nakatanim pa rin. Diba? May pag-asa pa po ba yung mabuhay? Yes. Diba? Para po tayong gano'n. Even though minsan nakikita na natin wala tayong pag-asa, pero hanggat ikaw ay nakaugat sa Panginoon, sa Gospel, kay Yesu Cristo, you can still grow as a wonderful, beautiful, powerful remnant. Amen? Amen. Because number 1, ikaw ang tinatawag ng Diyos na the remaining ones. Ano po yung the remaining ones? A disciple with gospel life. Kung mananatili ka sa Kanya hanggang sa huli, kung ikaw ay nananatili sa gospel, ibig sabihin lamang nito, ikaw ay maaaring magtagumpay. Ikaw ay matagumpay. Amen? Number 2, the ones who remain. A disciple who believe in gospel power. Kung ikaw ay naniniwala na makapangyarihan ng gospel at ito lamang ang pinaniwalaan mo, you will surely remain. Sa lahat ng napili, number 1 kasi, kumbaga parang, alam niyo po yung piling ng saging. Saging. Bumili tayo ng saging, isang buo. May nabulok na isa. Ano mangyayari? Kung pag di nyo tinanggal, mahahawa pero meron pa rin natitira na mananatili. Yun po yung number 2. The ones who remain. Sa dami ng napili, ikaw na lamang ang natira. So, third, the ones who prevail. Disciple who conquer the culture of darkness. You are the one who will conquer this culture of darkness. Ikaw po ang maaaring makapagtagumpay sa mundo puno ng kadiliman na ito. Ang tawag sa iyo, the ones who prevail. And number 4, the ones who live to leave a legacy. Ano mo yung legacy? Legacy. Pamana. Yes. Meron po ba tayo may iwan pamana? Actually, wala eh. Hindi ba tayo ganun kayaman? Wala tayong may iwan pamana sa mga anak natin. Pero, we have the gospel. Diba? If we have the gospel, then sigurado ako yung anak mo, kahit wala ka na mabubuhay yan. Amen? Sigurado ako na kahit wala tayo, yung mga anak natin, ma-overcome ang mundong ito because they have the gospel na nagmula din sa atin. Amen? Amen. A disciple who pass on blessings to next generation. So, yun yung goal natin, maipasa natin ito sa next generation. Malapit na, Elise. Number 5, pilgrim. Disciple who walk the journey of life. Are you with us po ba? Kasama niyo po ba kami na maglakad dito sa journey of life? Amen. Then you are called pilgrim. Number 5 and number 6, pakibasa po. Ano po yun? Conquerors. We are all conquerors po. Ngayon pa lang, I declare, lahat po tayo dito, mga conqueror. Kasi, napagtagumpayan niyo po na mag-worship. Amen? Yun yung first step. Mag-worship. Kapag napagtagumpayan mo mag-worship, then you are a conqueror. Amen? Amen. So, a disciple who will evangelize the world. Spiritual summit. Lahat po kayo yan, you are all the one who remain here and conquerors of the Philippines. So, sa mundong ito, may mga mag-a-arise po dyan ng mga spiritual president, spiritual leader, spiritual wealthy one. Pero, kayo po yung mga spiritual leader, president, and wealthy one na yan na mayroong gospel. Amen? Ano yung nakalagay dyan? Yung mga spiritual president, sila yung may mga spiritual authority because they have the gospel. They are rooted in the gospel. They enjoy the gospel. Amen? And number 2, yung mga spiritual leader, they have a wonderful insight and wisdom. Kasi punong-puno sila ng wisdom coming from Jesus Christ. Saan po ba nagmumula ang karunungan ng Diyos? Kay Jesus Christ. Sabi nga doon, di ba sa Bible? Who is the wisdom of God? Jesus Christ. And number 3, spiritual wealthy one. Of course,
Kung spiritual summit ka, next na po yan dyan, yung financial strength. Bakit pa tayo mag-aalala? Diba? Kaya lagi sinasabi ng pastor natin, huwag natin maging idol ang pera. Huwag natin maging idol ang position, yung honor. Because, ang tanging importante sa Panginoon ay yung identity natin sa Kanya bilang mga anak ng Diyos. Kapag ikaw ay nagtagumpay bilang isang anak ng Diyos sa panghawakan ng gospel, then financial strength will follow. Amen? Amen. So, we will all conquer the world. Mga tunay na mga remnant. Amen? So, for our conclusion, very simple lang po. Hold on to the absolute gospel. Who is the absolute gospel po? Jesus is the Christ. Number 2, yes, do not be deceived. Huwag magpapadaya. Ano sinabi ng Diyos kanina? Sabi sa message kanina, you are precious in my eyes. You are my chosen one. So, huwag kang magpapadaya. I-remind mo lang sa sarili mo na I am beautiful, powerful, remnant. Amen? Amen. So, enjoyin lang po natin yung identity natin 24 hours a day. Daily enjoyment ng gospel. And number 3, remain as an eternal witness of Christ. Ano po ito? Yung pagiging main figure ng world evangelization. So, huwag niyo kakalimutan yan. If we have the gospel, if we choose the gospel, kapag i-share natin ang gospel, then we can remain as a main figure ng mundong ito. Amen? Amen. So, again, let's confess po. No? Balik tayo sa confession. Let's all confess. 1, 2, 3, go! I am wonderful, beautiful, powerful, joyful witness of Christ. Amen. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Father God in heaven, maraming salamat po, Panginoon, sa araw nito. Thank you for choosing us and thank you for giving us the authority na maging isang anak ng Diyos. Lord, hindi namin deserve ito, pero dahil sa pag-ibig mo, ang lahat ng bagay na ito ay nakakamtan namin dahil sa iyo, Panginoon. Thank you for choosing us as your child of God. Thank you for calling us as the remnant. And Lord, pinapanalangin ko na ang bawat mga remnant na naririto, ang inyong mga anak na naririto, ay patuloy na itaguyod ninyo bilang mga tunay na disciple na siyang mag-leave behind ng mga true remnants, true legacy, Panginoon, na higit sa lahat ng mga main figure of this world. Tulungan mo kami na maihayag sa buong mundo na tanging si Yeso Cristo lamang ang solusyon sa lahat ng aming problema. Na tanging si Yeso Cristo lamang ang Panginoon sa lahat ng Panginoon. Lord, binawasak namin ang gawa ng diablo, hindi lamang sa simbahang ito, kundi sa aming mga buhay, upang ang salita sa pulpitong ito ay magkaroon ng buhay sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa na maging rooted, nurtured, and be imprinted in the gospel. Help us to live only with the gospel, Panginoon. And naway ikaw ang tunay na maging liwanag sa aming daraanan patungo sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, for calling us a beautiful, a powerful remnant. Lord, we ask in the name of Jesus Christ na ang pananampalataya namin ay palaguin mo pa, Panginoon, nang sa gayon ang lahat ng kapurihan ay nitaas namin sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aking samagdalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, are you blessed po ba?